anak ng tao, tutuloy ito. Ginaganap niya sa karapat gawin sa ating pamamagitan. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang makipag-isa sa bayan ng Diyos, kaya siya ay hindi papayagan ng Panginoon makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan sa kanya, digdig sa araw ng pamamagitan at dapat lumiligat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na buto. Ipadama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo, at ang templo ko'y tatawagin ko ay daramanin ng lahat ng bansa. Itinulak ko ng Panginoon sa mga Israelite, ibalik niya mula sa pagkakatapo, na marami pa siya isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sinisimulan natin ngayong gabi ang ating nobena. Siyam na araw na paghahanda ng ating sarili sa pagdating ni Jesus, sa pagdiriwang ng kanyang karawan, sa paggunita sa kanyang karawan bilang tagapagligtas, bilang manunubos, bilang may-ari ng ating buhay. Amen? Amen. Ang ating tema sa unang araw na ito ay buhay na katotohanan. Yung tanong sa atin, anda po ba tayo magsabi ng totoo? Anda po ba tayo mamuhay ayon sa katotohanan? Si Juan Bautista ay naging isang halimbawa para sa ating lahat. Isinabuhay niya yung katotohanan. Kaya ito po ay ang dahilan bakit pinili siya ng Diyos para maging saksi ng kanyang anak na siya ang katotohanan. At tayo din, katulad ni San Juan Bautista, pinili tayo ng Diyos sa ating panahon para maging buhay na totoo, para maging saksi ng katotohanan. Kaya, kapag hindi ka namuhay ayon sa katotohanan, ibig sabihin, may kulang pa sa iyo. Minsan takot po tayo magsabi ng totoo. Kasi kapag ikaw ay nagsasabi ng totoo o katotohanan, marami kang kaaway. Dahil maraming namumuhay sa kasinungalingan. Maraming sinungaling. May allergy sila sa katotohanan. Ngayon, tanungin mo sa katabi mo, may allergy ka ba sa katotohanan? Kung may allergy ka sa katotohanan, ibig sabihin, hindi ka tunay na Kristiyano. Hindi ka mga Diyos. Baka kayo sa talas. Mga kapatid ko kay Kristo, baka naranasan mo na yung discrimination dahil sa iyong pagiging tunay, dahil sa pagsasabi ng totoo, dahil sa iyong origin. Pero tandaan mo ng mabuti na may nauna sa iyo. Yung mga propeta at ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ay nagkaroon ng maraming kaaway sa kanyang buhay dahil nagsabi siya ng totoo. Namuhay siya ayon sa katotohanan dahil siya mismo ang katotohanan. Amen? Amen. Narinig natin sa ating mabuting balita ayon kay San Juan na si Jesus ay nagsasalita tungkol sa katotohanan. Sinabi niya na nagpasuko kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. At sinabi pa niya sa kanila na hindi niya kailangan ang patotoo ng tao. Ngayon, yung tanong sa atin, ano po ang katotohanan? Ano po ang katotohanan? Ang katotohanan, siyempre ay value. Ito po ay estado ng pagiging totoo, ng pagiging tunay, ng pagsasabi ng totoo. Yun po ang ibig sabihin ng katotohanan. Samantalang sa Biblia, yung katotohanan ay may ibang meaning. Ano
Ano po ang ibig sabihin yung katotohanan sa Biblia? Ayon sa mga scholars, mga manunulat, yung katotohanan ay si Yesu Kristo mismo. Dahil ang kanyang salita at gawa ay napapatutuo sa kanyang sarili bilang tagapagligtas, bilang Mesiyas, at bilang manlulubos. Amen? Amen. Kaya sa ating mabuting balita, sinabi niya sa mga Hudyo na maniwala kayo sa katotohanan upang maligtas po kayo. Dahil ang ilan sa kanila ay hindi naniniwala kay Jesus. Para sa kanila, si Jesus ay tao lamang. Diba? Pero ayon sa mga teologian, si Jesus ay 100% tao at 100% Diyos. Ang ibig sabihin dito ay siya ay bilang Diyos, nagkatawang tao siya. Pero may dahilan. Ano po ang dahilan? Yung kaligtasan natin. Kaya isinilang siya ng mahal na Birhen Maria dahil may dahilan. Para maligtas po tayo. Para magkaroon po tayo buhay na walang hanggan. Para magkaroon po tayo yung silid sa kinaroonan ng Diyos. Para mawala yung ating kasalanan. Mga kapatid, si Jesus ay ang tunay na katotohanan at liwanag dahil siya nga ang Diyos at Panginoon nating lahat. Kung hindi ka naniniwala na si Jesus ang mayhan ng iyong buhay, kung hindi ka naniniwala na si Jesus ay punot dulo ng ating pagtitipon ngayon ng gabi, sinasabi ko sa inyo ngayon na may patutuo tungkol sa kanya na higit sa patutuo ni San Juan Bautista. Amen? Mga minamahal kapatid kay Kristo, ang ating mundo ay puno ng kasinungalingan. Maraming sinungaling. Nagsisinungaling dahil meron po sila hidden agenda. Nagsisinungaling dahil sa personal na interest. Dahil gusto nila magkaroon ng pwesto, magkaroon ng magandang social status, magkaroon ng pera. Naging corrupted. Naging sinungaling. Sa ibig sabihin, yung mga sinungaling, hindi po sila mga anak ng Diyos. Hindi po sila mga anak ng Diyos. Ang ating mundo ay puno ng kasirahan. Kaya yung mga Krisyano sumisira sa iba, sa kapwa Krisyano, dahil may personal na interest. At ito po ay nag-create ng division sa ating lipunan, sa ating simbahan, at sa ating komunidad. Kaya tayo po bilang Krisyano, ang pagiging tunay na tagasunod ni Kristo ay kailangan magbalik loob. Kailangan magbagong buhay. Upang piliin natin ang buhay na katotohanan. Walang iba, kundi ang ating Panginoon Yesu Kristo. Parapagan natin ang Panginoon Yesus. Tandaan natin ang mabuti na kapag tayo po ay namumuhay ayon sa katotohanan, ibig sabihin, isinasabuhay natin yung pagtuturo ni Yesus. May kapayapaan. Tingnan natin sa ating buhay. Kapag ikaw ay nagsisinungaling, walang kapayapaan siguro.
Kasi mamaya may pagsisisa na bakit nagsinungaling naman? Diba? Kahit may pera ay dahil nagsinungaling. Dahil may kasigatan dahil nagsisinungaling. So walang kapayapaan. Kung nais natin magkaroon yung tunay na kapayapaan, mamuhay po tayo ayon sa katotohanan. Huwag po tayo magsinungaling. At saka alam ninyo, nagkakaawa yung sinungaling. You know? Kapag ikaw ay kaibigan ng isang sinungaling, baka ikaw ay magiging sinungaling din. Kasi, baka sabihin mo, yun ang ginagawa niya. Pagkamit mo yun. Di ba? Kaya mga minong kapatid kay Kristo, ano po ang pagtuturo sa atin? Tayo po bilang mga Krisyano, bilang nagasunod ni Kristo, meron po tayong responsibilidad tungkulin. Upang tuparin natin yung tungkulin, ibig sabihin yung pagpapayag ng salita ng Diyos, kailangan sa buhay natin yung salita. Hindi pwede magpahayag yung salita ng bagong buhay sa iba kung ikaw mismo hindi nagbago. Walang ibig sabihin. Dapat po tayo maging halimbawa. Maging sample sa iba. Naway ang ating pagsisimula ng simbang gabi ay maging masigla at makabuluhan para makaroon po tayo ng masakanang biyaya mula sa Diyos. Biyaya ng Diyos sa ating puso, buhay, tahanan at mundo. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayo.